it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung bang mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense o hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Nako, matinding pahayag po ni Attorney Sal Panelo, isang batikang abogado mga kababayan, na tinawag niyang useless lang daw itong witness na si Kalilong mga kababayan. Sinayang lang daw ang oras ng bansa. Nako, ito na, pakinggan natin. Na-witness niyo po ang ikalawang araw ng impeachment trial. Kamusta naman po? Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number 2, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni BP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si BP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Kaya ang tanong niya, simple lang eh. Hindi naman yun naprobahan na nagkontrata siya ng assassin. So ang tanong ko, ito ba, krimen ba ito? O maling asal lang ng Vice Presidente? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi palay overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Sir, as a lawyer, what should be done? Kailangan bang ipagpatuloy itong impeachment trial o kailangan ihinto muna? At sa tingin ninyo, sa pakikinig po ko po sa inyo, ay kailangan bang palitan ang presiding officer? Unang-una, dapat talaga hindi nila pinalitan kasi constitutionally infirm yung pagpalit. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Bakit ganyo? Ang Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi yung Senate President. Also, necessarily, ang presiding officer ng impeachment court, di dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batasyon ang Senado, ang impeachment court. Ngayon, sinasabi nila, wala naman sinasabi doon na yung Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. Ang sinasabi lang doon, na pag ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice, hindi ko maintindihan, napakasimple lang o, sintido common lang. Kaya nga sinabi yon kasi yon ang exception to the rule. The general rule is, since that is an impeachment court, and the Senate is the impeachment court, and the Senate President is the presiding officer of the Senate, not necessarily siya rin ang presiding officer ng impeachment court. Madali sabi, as a general rule, lahat na impeachment ng impeachable officer sa BC ay sa Senate President. Siya ang exception lang doon kung presidente. In fact, yung rules ng yung rules nga ng Senado, ginaya yung konstitusyon.
Okay? Binago nila, mali pa ang pagbabago kasi hindi nila sinunod yung rules nila. Pangalawa, walang quorum nung inamyenda nila. Bakit walang quorum? 12 lang sila, 13. Isa pa. Maliwanag yung batas. Ngayon, kung medyo nalalabuan ka, ang sinasabi ng jurisprudence at ng regla, kung nalalabuan ka sa lingwahe ng batas, pumunta ka doon sa intensyon ng mga gumuhit ng saligang batas. Ipinakita na nga kahapon na yung deliberation nagpatotoo na talagang ang Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment trial, kung hindi ang Presidente. Ang nililitis, ano pa bang gusto nyo? Ganun lang kasimple. Ngayon, hindi pa sila tapos, no? ng direct. Sabi ko nga, it's a useless. Kasi, ba't ka magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo? Nagwe-waste ka lang time. Kaya kung ako abogado, pagkatapos po ng direct examination, sabi ko sa court, no cross-examination. Sir, buwi na tayo. Attorney, marami ang nagtaas kilay dahil parang nang nangyari, nandun lang po sa tabi si Senator Win Gatchalian habang nagpe-preside si Senator Chis Escudero. Your comment on that? Hindi, alam mo, nung si Presidente Estrada ang ini-impeach, hindi ba ang Senate President no, si Enrile? At si Chief Justice naman ang presiding officer. Dahil Senate President siya, dapat talaga siya katabi. Okay lang yung nakatabi, pero kontra pa rin ako na ang nagpipreside, yung kasama niya sa majority na labag sa saligang batas. Sir, on the VP's non-attendance naman, marami ang nagsasabi sa mga kritiko. Opo, nagpunta siya dito, pero hindi siya nag-attend sa impeachment trial. At sinabi nga ng mga kritiko ng VP Sara na ito ay pagtakas sa accountability. Your statement on this? Jesus Maria Jose, paano magiging pagtakas yun? Unang-una, sabi na sa Ligang Batas, ipinagpapalagay ang lahat ng akusado at respondent, whether impeachment trial yan or sa isang hukuman, ang akusado ay pinagpapalagay na inosente. Pangalawa, hindi siya kailangan magpakita rito, hindi niya kailangan in fact magbigay ng ebidensya. Kasi sa saling batas, sinasabi, kung ikaw nag-akusa, ikaw ang magpatunay. So kung hindi mo mapapatunayan, bakit naman ako magpapatunay? Ikaw nag-aakusa sa akin. Kaya hindi siya dapat pumunta rito. Sir, malinaw na hindi lahat ng ipinipresenta ng prosecution panel ay nangangahulugan na guilty agad si VP Sara. Kagaya niya, bakit siya nagpresenta ng testigong niya? Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense or hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless. They put 100,000 people on one ark and gave me a bed on deck 943. No elevator, only ladders. People fell every night. I climbed down for breakfast. Witness. It doesn't prove anything. Kasi yung pinuprubahan mo, hindi naman dinidispute ng kabila eh. May narinig ka bang na dinispute nila na, hindi sinabi yan ni Inday Sara. Sinasabi nila, tingnan yung context, ba't niya sinabi yan? Yun ay sagot sa tanong na nanganib ang buhay niya. Bakit niya sinabi yan? Kung baga, nagsusumbong siya sa taong bayan na may gustong pumatay sa akin. At ang tingin ko, ang papatay sa akin itong 3 taon to. Kaya, iganti niyo ako pag ako'y napatay. Alam niyo, yung sinasabi nila na pupugutan ng ulo, nag-iisip na papatay niya. Pwede ho kayo sa ilalim ng ating batas. Pwede niyong isipin ang pinakamadumal na krimen. You can imagine the worst of crimes. But if you do not undertake a step towards that end, hindi ho isang krimen yun. So, attorney, yung imagination, hindi yan pwedeng gawing ebidensya laban sa isang... Definitely, hindi ho. Kaya useless. Kaya ever since sinasabi ko, walang batayan ang demanda kay Inday Sara. Ang talagang goal nila, siraan si Inday Sara, i-disqualify maging kandidato sa Panguluhan sa 2028. Yun lang naman talaga layo nila, wala nang iba. Para manatili sila sa kapangyarihan, beyond their term.
Lastly, Attorney Sal, what is your message to the Filipino people sa gitna po na nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, nakikita po ninyo na lumalabas na yung matagal ko nang sinasabi, sige tuloy nyo yung impeachment trial para makita ang kasinungalingan at ang emptiness, ang barrenness ng mga akusasyon kay BP Inday Sara. Ngayon ay kitang-kita na natin yung ebidensya na ito'y naratibo laban sa kanya, propaganda laban sa kanya upang siraan lamang siya. Walang iba. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal sa oras po ninyo. Ayan po mga kapartner, si Attorney Salvador Panelo, isa sa mga batikang abogado dito sa ating bansa. Ayun po mga kababayan, matindi pong pahayag nun ni Attorney Sal Panelo, mga kababayan, isang batikang abogado na talaga namang maraming alam sa batas. Kaya mag-comment kayo mga kababayan anong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney Panelo. At sa mga bagong pasok po dyan, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.